Pero nagdala po ako ng ilang piraso mula dun sa lechon. Kahit nga po yung mga alagang hayop namin, ayaw na kainin yun eh. Sana lang makarating sa akin ang lahat ng kumain ng lechon na yun kaagad. Simulat sa Paul, ikaw pala ang utak ng lahat! Naku Diyos ko, ano ba nangyayari dito? Grabe na yung ulan na to ah. Tonyo? Tonyo? Asa na ba yun? Hindi na pa yun umalis ah. Oh, Ate May, saan ka naman pupunta? Dito ka lang Noel ah. Punta na ako dun sa bukid. Teka, lalabas ka? Uy, huwag mo naman akong iwan dito mag-isa, ate. Hindi ka naman mag-isa dito sa bahay. Nandiyan naman si Tia Mira sa taas eh. Kailangan ko lang tinan kung anong nangyayari kay Tonyo doon. Baka kung napano na yun eh. Kanina pa kasi lumabas yun. Pero ate... Basta, sandali lang ako ha. Isarado mo tong pinto. Wala na akong pakialam sa bagyo. Kahit pa halos mabali na sa hangin ang payong ko. Alam kong kaya ni Tonyo ang sarili niya. Pero patuloy lang na lumalaki ang kaba ko. May kung ano sa bukid na tila mali. Umalis siya kanina para lamang tiyakin na ayos ang mga hayop. Tonyo? Tonyo, ikaw ba yan? Tonyo? Tumalikod nga ako patungo sa matatayog na palay at napansin kong may kumikilos sa gitna ng bukid. Tuluyan nang naagaw ang aking payong pero napatigil ako sa kinatatayuan. Lalong lumakas at lumapit ang kaluskos at inisip kong baka si Tonyo ang gumagawa ng mga ingay na yon sa mga palay. Pero napagtanto ko, hindi yon tunog ng tao. Tunog ito ng baboy. Diyos ko, ano ba yun? Sa takot na may alaga kaming nakawala at maaaring mapahamak, pumasok ako sa palayan. Hinawi ko ang mga matataas na tangkay ng palay habang sinusundan ang mga pag-angil ng baboy. Pero sa bawat pag-usad ko, unti-unti akong nagdududa kung hayop ba talaga ang gumagawa ng tunog na yon. Mula sa malayo naririnig kong nag-oorasyon si Kuya Martin. Napalingon ako sa kabilang banda dahil para bang may naririnig din akong boses ng lalaki. Nagdarasal, mahina, pero tila nanggagaling sa malayo. Tumindig ang mga balahibo ko, lalo na nang hindi pa rin sumasagot si Tonyo. Napaurong pa ako dahil sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nakaramdam ako ng matinding takot. Bumuelta na ako at sa laking gulat ko ay may tumama sa likod ko. Isang maliit na bagay. At si Noel yun, may dalang payong pero basang-basa na rin sa ulan. Ate! Oh, bakit ka sumunod sa akin? Di ba sabi ko sa'yo doon ka lang sa bahay? Natatakot ako eh. Parang may ibang tao kasi sa bahay. May mga narinig ako nagsasalita sa taas. Ha? Baka naman si Tia Mira lang yun. Hindi po eh. Kasi, boses lalaki. Halika na. Baka si Tonyo yun. Hindi nga ate. Hindi si Kuya Tonyo yun. Sigurado ka ba talaga dyan? Halika na. Bumalik na tayo doon. Nauulanan ka na oh. Ate, ano yun? Hindi ko rin alam eh. Pero galing yun sa koral. Baka nasasaktan si Pork Chop. Mamaya mo na intindihin yung alaga mong biik. Halika na. Bumalik na tayo doon sa bahay. Teka lang, sandali. Titignan ko lang kung okay lang siya. Noel, ano ba? Huwag ka nga sumuko sa ulan. Ako na lang yung titingin. Pero bumalik ka na doon sa bahay, ha? Pero wala ka namang pumpayong. Oo siya, sige na nga. Halika na. Tigas talaga ng ulo mo eh. Pag ikaw nagkasakit, sinasabi ko talaga sa'yo. Noel, dito ka lang sa likod ko, ha? Baka mamaya may ibang hayop na nakapasok eh. Ano naman yun? Bakit ang bango? Oo nga eh. Ito ba yun? Sanay na kami sa amoy ng koral. Bilang katulong sa bahay at tauhan sa bukirin. Kabisado na namin ang mga sangsang na nanggagaling sa kulungan ng mga alagang baboy at manok. Pero sa pagkakataong yon, iba ang lansang bumungad sa amin pagkabukas ng pintuan.
Sandali lang, Noel. Huwag ka munang lumapit sa mga baboy. Tingnan mo, oh. May nangyayari sa kanila. Lahat ng mga baboy at manok ay nagsisiksikan sa iisang panig ng koral. Kumpara sa mga ingay kanina, ngayon ay tahimik silang lahat. Nagigit-gitan sila sa isang sulok at para bang takot at hindi mapakali ang mga hayop. Napalingon ako sa kanang bahagi ng koral. Sa dulo nito kasi ay matatagpuan ng isang malaking kulungan kung saan tinatago ang mga inahing baboy na malapit ng mga anak. Ate, yan oh. Parang may laman yung kulungan doon. Oo nga no. May nilagay ka bang baboy doon kanina? Eh wala. Nandito silang lahat, ate. Ha? Eh ano yun? Lumapit nga ako sa naturang kulungan sa dulo. Sa bawat hakbang ko ay tumitindi ang masangsang na amoy. Napaurong ako nang marinig ang baboy. Bubuksan ko na sana ang harang nang biglang tinawag ako ng isang boses na hindi ko inaasahang marinig nung gabing yon. Maymay? Noel, anong ginagawa niya dito? Kuya Martin! Ang lakas ng ulan ah. Ba't nandito kayong dalawa? Ano po kasi, may narinig kaming malakas na kalabog dito. Nag-alala po kami sa mga hayop. Nasaan ba si Tonyo ha? Hindi ba siya yung nakatoka sa mga ganon? Yun na nga po eh. Hinahanap ko nga po siya kanina pa kasi kanina pa siyang lumabas para tingnan yung mga hayop eh. Akala ko nga ako nasa palayan kanina pero wala naman dun. Baka tinulungan si Ate Sofia ninyo. Sige na, pumasok na kayo sa bahay at malakas ang ulan. Pero meron po kasing tunog dyan sa dulong kulungan eh. Titingnan ko lang po para makasiguradong ayos lang po ang lahat. Ay, hindi na. Baka yung inahing baboy na dala ko lang yung narinig mo. Basta ako nang bahala. Huwag mo nang intindihin yun. Ganun po ba? Oo, sige po, sir. Ano ba? Sir pa rin ang tawag mo talaga sa akin? Sinabi ko na nga eh. Kuya na lang, di ba? Ay, oo nga po pala, kuya. Kahit katulong lang ako doon ay pamilya ang turing nila sa akin. Pero minsan sir pa rin ang tawag ko sa kanya dahil may distansya talaga ako. Dahil nga sa ugali nito. Minsan masungit, pero minsan napakabait na para bang masyadong pamilyar. Kagaya nung bago kami umalis sa koral, hinawakan pa niya ang braso ko. Hindi ko siya mabasa minsan at hindi ko mawaray kung saan ko ilalagay ang sarili ko. At lalo na, crush ko kasi si sir. Alam kong bawal, pero talagang matipuno at may itsura ang aming amo. Kaya naman para hindi ako mahiya o kiligin, lagi na lang akong dumidistansya sa kanya. Sige po Kuya Martin. Mauna na po kami ni Noel ha. Baka kailangan po ng tulong ni Ate Sofia eh. Ay naku, hayaan mo siya dyan. Didiretso na yun sa kwarto niya. Malaki naman na siya. Kaya na niya yung mga gamit niya. Marami din kasing dalalagi eh. Yun o. Nandun na pala si Tonyo eh. Paglabas nga namin ng koral ay namataan ko ang kotse ng magkapatid naming amo. Kumaway at ngumiti si Ate Sofia nang makita kami habang may mga dalang gamit. Nakita ko nga tinutulungan siya ni Tonyo paloob ng bahay. Minsan lang bumalik ang mga anak ng amo ko, kaya nagulat talaga ako. Bibihira lang kasi sila doon dahil sa Maynila na sila nakatira. Pero marahil umuwi dahil may iniindang sakit ang kanilang nanay. Ate, ibalita natin agad kay Tia Mira na nandito sila ate at kuya para sumaya siya ha. Oo nga no. O sige tara. Oh? Nasaan siya? Baka nag-uusap sila dun sa kwarto ni Ate Sofia. Pero masama pakiramdam ni Tia, di ba? Hindi siya makatayo kanina. Noel, hayaan na lang natin sila. Baka gusto nila ng panahon para makapag-usap. Ngayon lang ulit sila nakabalik eh. Halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Baka pagsabihan pa tayo ni Surgeon eh. Hindi nagtagal. Lumalim ang gabi at nakatulog na rin si Noel. Ako naman hindi mapakali dahil sa mga kakaibang ingay.
Hindi lang mula sa labas ng bahay kundi pati na rin sa loob. Bumalik ang mga pag-ungol at pag-iyak ng mga hayop sa labas. Pero para bang pumapasok na sa sala at sa mga pasilyo. At dahil dito ay nagising si Noel. Ate, ba't parang nasa loob na? Hindi kaya may nakapasok sa bahay? O sige, titingnan ko dito ka lang. Ayoko nang sumusuway ka katulad kanina. Opo ate, sorry po Ayos lang yun, pero matulog ka na. Maaga pa tayo bukas, sige na. Paglabas ko ng kwarto ay dahan-dahan akong nagtungo sa sala. Wala naman akong makita, pero para bang nasa mga dingding nang gagaling ang mga ingay. Sumilip ako sa bintana. Bahagya na lang ang ulan kaya nagtaka ako kung bakit natatakot na naman ang mga hayop. Kaya naman ang hindi ko na matiis, nagtungo na ako sa kwarto ni Tonyo. Tonyo? Tonyo? Tonyo, samahan mo ako sa labas Ang ingay na talaga ng mga hayop Pakiramdam ko, nabubuksan yung pinto ng babuyan. May nakapasok na ata dito sa bahay. Tonyo? Tonyo! Pero kahit anong katok ko sa pintuan niya, hindi niya ito binubuksan. Bumalik ako sa sala at nawala na ang mga tunog. Sumilip ako ulit sa bintana at nagkakagulo pa rin sa labas. Sa pagkakataong ito, may nakita akong figura na tumatakbo papunta sa koral. Sa pag-aakalang si Tonyo yon at kailangan niya ng tulong, lumabas na rin ako. Ayoko na kasing magising pa ang amo namin at pagsabihan kami na gawin ang trabaho. Kaso nang lumapit ako sa koral, laking gulat ko na ang amo na mismo namin ang naabutan ko sa pintuan nito. Hindi niya ako tinitingnan sa mata at para bang balisang-balisa siya. Tia Mira? Bakit nasa labas po kayo? Ako na po dyan. Pasensya na po kayo Naistorbo po ba kayo sa ingay? Tia? Tia Mira? Hindi. Bakit nangyayari to? Hindi pwede. Tia? Ano pong hindi pwedeng mangyari? Ayos lang po ba kayo? Pasok na po tayo. Hindi pwedeng mangyari ang kinatatakutan ko. Diyos ko. Sandali lang po, Tia. Basang-basa na po kayo, At saka, dugo po ba yan? Ano po nangyayari sa inyo? Si Martin at si Sofia. Ang mga anak ko, Diyos ko po. Tia Mira, pumasok na po tayo. Sige na po, baka lumakas na naman yung ulan At saka, mukhang nasaktan po kayo, halika na po, pasok na po tayo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nabigla dahil ibang-iba na ang itsura nito. Ano nangyari? Hinahanap kita kanina pa, Tonyo May narinig ako sa koral kanina. Pero nung paglabas ko, si Tia Mira yung inabutan ko doon. Tapos, takot na takot siya Tapos kung ano yung sinasabi niya, Tonyo. Tapos yan, bigla na lang siyang nahimatay. Nako, bakit may dugo dito? Puro dugo siya. Ano nangyari dito, Maymay? Hindi ko nga alam Hindi ko talaga alam yung nangyari. Nakita ko lang siya, ganyan na siya. O sige, kailangan malaman ng mga anak niya to. Bago pa man namin maipasok ang matanda sa kwarto niya, bumukas ang pintuan nito. Lumabas si Kuya Martin at nang makita ang kalagayan ng kanyang nanay, agad niyang pinahiga ito sa kama. Doon ko napansin na nagkalat ang mga botelya, hiringgilya at kung ano-ano pang klase ng gamot sa lamesa, sa tabi ng kama na wala doon kaninang umaga. Maymay, Tonyo, naku, mabutit na hanap niyo si Mama. Nakapuslit siya sa akin Nakita ko po siya sa labas, Kuya. Parang wala po siya sa sarili. Kung ano-ano po sinasabi niya Tapos nahimatay siya. Tapos puro dugo po siya. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil yan sa pagpupumiglas niya kanina. Nasugatan siya. Nagtatalo nga kami.
Ayaw niyang inumin yung mga gamot niya. Ha? Ano pong gamot? Okay naman siya kaninang umaga sa mga binigay ko sa kanya. Yung may dala kasi akong gamot galing Maynila. Doon ako nagpakonsulta. Ito ang mga sinabi sa akin na painom sa kanya. Alam mo naman si Mama eh. Hindi yan pupunta sa ospital. Oo nga po eh. Kahit ilang beses kong pinipilit na sa kanya na magpa-check up na. Sa albularyo po kaya? Nako, allergic yan sa mga ospital. Ayaw daw niya ang amoy doon eh. At lalo na sa albularyo. Natatakot siya na baka lalo daw siya magkasakit. Pero kuya, lumalala na po siya eh. Tingnan niyo naman po oh. Lumabas siya mag-isa tapos sa ulan pa. Oo nga eh. Nalingat lang ako saglit. Nag-CR lang ako tapos nakapuslit na kagad siya. Ay naku, napakadelikado. Martin, ano nangyayari dito? Ma, what happened? Bakit siya nagkakaganyan, Martin? I'll explain later. But for now, kailangan na muna magpahinga ni Mama, ha? No! Ipaliwanag mo nga sa akin ngayon. Ano yung ginagawa mo, Martin? Ano? Maymay, Tonyo, maraming salamat sa tulong niyo kay Mama, ha? Kami nang bahala dito. Ay, opo, sige po. Walang anuman po. Mauna na po kami ha. Ay, teka sandali. Bago ko makalimutan. Nag-uwi kami ng lechon dyan sa kusina. Handa natin para sa gaganap na pista. May, alam mo na rin ang tungkol sa inahing baboy na nasa koral. Gusto ko lang ibilin sa inyong dalawa na espesyal ang baboy na yon, ha? Galing pa sa antike na binigay sa amin ng kamag-anak namin. Kaya hinaasahan kong aalagaan niya siya. Naintindihan niyo ba? Opo, sir. Ay, sige. Yun lang naman. Good night na. Good night po. Hinata ko palabas si Tonyo dahil halatang may bumabagabag sa kanya. Nakasimangot ang karaniwang tahimik at seryosong binata. Tinitingnan pa rin niya ang pintuan ng kwarto ng amo namin bago kami bumaba ng hagdan na para bang gusto pa niyang abangan ang susunod na mangyayari sa mag-iina. Nandito na nga talaga sila. Tsaka mukhang magtatagal pa sila. Sila Kuya Martin? Ayaw mo ba? Sino pa nga ba? Ikaw, mabanggit lang yung pangalan niya. Labas kagad yung ngiti mo eh. Uy, ano ka ba? Wala yun no. At saka alam mo, ikaw, hinahanap kita buong gabi. Ano ba pinagagagawa mo? Ba't di ka mahagilap? Wala. May inaasikaso lang ako. Ito naman, hindi ka na mapakali palagi. Malamang, kung ano-ano kayo naririnig ko dito tapos wala akong makaramay. Alang naman takutin ko si Noel, di ba? Duwag na nga ako, duduwagin ko pa ba yung bata? Di nga na lang kami parehas. Ano nga, saan ka ba nang galing? Hayaan mo na. Ginagawa lang ako importante nun. Mas importante pa talaga dun sa nangyari kanina? Sabi mo, titingnan mo lang yung mga baboy eh. Sabay, nawala ka na agad. Tapos susunod kitang nakita, nagbubuhat ka na ng bag ni Ate Sofia? Ano kaya yun? Parang ano naman to eh. Siyempre inutusan ako kaya ako sumunod. Alam nga namang nakatanga lang ako habang may inuutos yung amo ko, di ba? Hindi ako katulad mo, no? Nakatulala lang kay sir. Hoy, grabe ka naman makatulala dyan. Di naman no. Nanibago lang ako. Ang tagal na kaya nilang hindi nakakabalik dito. Pero sa tingin mo, ibagkakasakit lang ba ni ma'am yung dahilan nila? Ano pa nga ba? Mabuti nga nandito sila eh. Kung ano-ano talagang narinig ko kanina. Hindi ka ba nagtataka? Sasabihin ko na nga. Alam mo naman tong bahay, di ba? Lumang bahay na bato. Sa sobrang laki nito, ang daming kakaibang tunog talaga. Sanay naman tayo dyan, di ba? Pero yung mga nakarang araw, naglakas loob ako na galugarin yung mga bakanting puwang sa pagitan ng mga puwang sa baba. Yung sa ilalim ng bahay. Ha? Ano ka ba, Tonyo? Nakakatakot kaya doon at saka ang dilim-dilim doon. Doon ka ba lagi nagpupunta kapag nawawala ka? Oo. Kasi hindi naman sa koral galing yung mga ingay. Parang nasa mga dingding. Minsan nasa baba, minsan nasa taas, tapos minsan nasa buong bahay. Oo nga eh. Sige, pero mag-ingat ka ha. Hindi naman natin alam kung anong meron dito dahil nga sobrang luma na nitong bahay nila. Pero alam mo, hindi lang dito eh.
Pati doon sa palayan. Pakiramdam ko nga, parang may kung anong nilalang nakamasid sa amin doon ni Noel eh. Pati nga si Tia, siya nga yung nagulat eh. Teka lang. Isa-isa lang. Sa kakahanap natin ng anomalya dito sa bukid, baka talaga makahanap tayo ng katatakutan dito. Pero mas okay pa rin na malaman natin yun, no? Imbis naman na mabulagta na lang tayo dito. Nakakabigla kaya si Tia kanina. Nahimatay nga siya sa takot eh. Kaya ngayon, Maymay, kailangan natin magdoble ingat ha. Ibig sabihin ba nito, baka may multo dito? Yung ba yun? Yung mga paramdam na yun? Multo? Hindi ako naniniwala sa ganun, no? Kung elemento, maniniwala pa ako. Pwede pa nga kung aswang eh. Ha? Diyos ko, wag na wag mong paparinig kay Noel yan ha. Kung talagang matatakot yung bata sa mga pinagsasasabi mo eh. Aswang ba naman sinasabi mo dyan? Nandito naman si Sir eh. Dililigtas ka nun. Ano pa bang ikakatakot mo? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya eh. Kakasar talaga to. Pagbalik ko sa kwarto ay nagulat ako dahil gising pa si Noel. Magkasalubong ang kilay ng bata at nakakunot ang noo. Higit pa rito ay pinipilipit niya ang kumot sa kanyang kamay. Oh, Noel, ano nangyayari sa'yo? Bakit gising ka pa? Ate, may narinig ako kanina eh. Nagpunta kasi ako sa kusina. Kumuha ako ng tubig. Ah, yung lechon ba ni Kuya Martin? Uy, baka kumuwit ka dun ha, panghanda yun. Noel? Diyos ko, nanginginig ka. Ano ba kasing nangyari? Ano kasi ate? Baka di ka maniwala sa akin eh. Pero oo, dapat kukuwit ako ng balat. Pero ate, tumalaw yung ulo ng baboy eh. Parang tumingin pa nga sa akin. Lechon ba talaga yun ate? Ha? Paano naman gagalaw yun? Luto na yun eh, patay na yun. Ano ka ba naman? Hindi ko alam ate, pero nakita ko talaga eh. Gumalaw yung lechon. Baka naman natabig mo lang. Hindi talaga. O baka naman nananaginip ka lang. Hindi, tignan mo. Dalo ko yan nung tumakbo ako pabalik dito sa kwarto. Pero ate, pakiramdam ko kasi, sinundan niya ako ng tingin eh. Nakakapraning talaga. Natatawa pa ako kay Noel dahil sa imahinasyon ng bata. Pero nang ituro niya sa akin ang baso na galing sa kusina, nabura ang ngiti ko sa bibig. Galing talaga siya doon. Gayunpaman, dahil wala namang ibang paliwanag sa nabuhay na lechon sa kusina, pinatulog ko na lang ang bata imbis na takutin pa ito. Kinabukasan, naging maayos na ang lagay ng panahon. Parang wala nga dumaan na bagyo sa sikat ng araw at isang masamang panaginip lang ang lahat. Sa kabila nun, hindi mapakali ang mga hayop at aligaga ng abutan ko. O Noel, kanina ka pa ba dito? Ako ate, tiyanik ko kasi si Pork Chop. Kumusta naman siya? Hindi siya mapirmi ate. Ipinakain mo na ba? Opo, pero yung isa sa dulo, yung dala ni Kuya Martin, ayoko lapitan ate. May natatakot si Pork Chop tuwing lalapit kami doon eh. Ha? Bakit kaya? O siya, sige na, ako na lang magpapakain sa kanya. Nang buksan ko ang pintuan ng kulungan ng naturang inahing baboy, nagtaka ako sa itsura nito. Napakalaki ng baboy na yon, marahil dahil buntes. Pero pati ang kulay niya ay nag-iba. Malayo sa mga mapusyaw na baboy na meron kami dito. Itim na itim ang balat at napakakapal ng balahibo nito. Salungat sa pangkaraniwan dahil mahirap tanggalin ang makapal na balahibo kung lilitsunin. Ate, iba tumanda lang yung pagkain niya. Naku baka matapon eh. Sabi ni Kuya Martin, alagaan daw yung inuwi nilang baboy. Ay, naku Diyos ko, bilisan mo, sarado mo na to agad, Noel. Tumakbo ko palabas ng kulungan pagkabigay ko ng pagkain nito.
dahil para bang walang interes ang malaking baboy sa pagkain at nagsimula akong usuin ito. Nang umiwas ako, umiling-iling ito at inalog ang ulo. Matapos pa ay nagkaskas siya ng lupa. Yumuko ang ulo niya at isang indikasyon na handa na siyang sumugod sa akin. Nakalabas ako ng kulungan nito bago pa niya ako atakihin. Anong klase baboy ba yan, ate? Grabe, kakaya ba siya? Hindi ko nga alam eh. Galing Antique daw. Basta huwag ka nang papasok dyan ha. Hindi pa kasi siya sanay sa atin. Ako na lang muna magpapakain sa kanya. Inatakot nga din yung mga manok, ate, oh. Naglabasa sila kanina. Baka nababahuan yung mga hayop sa kanya. Grabe naman mga baboy galing Antique. Sobrang lansa. Shhh! Baka marinig ka ni Kuya Martin. Bigay pa daw sa kanila yan eh. Oh, ang aga-aga, wala ka na ibang bukang bibig kundi si Sir ah. Uy, Tonyo, tingnan mo tong baboy ang lalao. Nako, mamaya na. Ang dami kasing utos ni Sir eh. Ewan ko ba? Masyado na siya interesado dito sa bukid bigla. Nagbagong buhay na yata talaga siya. Sus, dati pa naman ah. Hindi no. Dati si Ma'am Sophia lang yung may pakialam dito eh. Di ba parang didiri pa nga si Sir pag umuwi dito, di ba? Ang sungit-sungit pa niyan sa atin. Tapos ngayon, ubod ng bait oh. Oh, ayaw mo ba nun? Siyempre, gusto ko na mabait siya. Wala lang. Kasi parang may iba lang eh. Kung ano pa yung mga tinatanong niya kasi sa akin. Ha? Katulad naman ng ano? Tsaka, ibig sabihin ba niyan, dito na talaga sila? Hindi na sila babalik dun sa Maynila? Oh, pwede mong pigilan kahit kaunti ang ngiti mo ha. Para hindi ka masyadong halataan na gusto mo si Sir. Wala namang masama sa paghanga sa kanya. Sino ba namang hindi? Sobrang gwapo kaya. Kitang-kita na matalino. Tsaka, nakita mo ba yung ngiti niya? Ay. Nadiri ka, ate? Hoy, inuulit ko walang masama sa paghanga, no? Hindi naman ako nagpapapansin eh. Tahimik lang naman ako. Tsaka, wala naman ako ibang intensyon. Abay, tama lang. Baka nakakalimutan mo, Maymay. Amo natin siya. Katulong ka lang tapos katiwala lang ako dito. Wala tayong karapatan na umasa pa na higit pa dun. Pasalamat na nga lang tayo kasi pinatira pa tayo ni Ma'am Mira dito eh. Alam ko naman yun, Tonyo. Hindi naman ako nangangarap ng kahit ano, no? Diyos ko ka naman. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Aking pasalamat ko na nga lang kay Tia Mira eh. Kaya hindi talaga ako gagawa ng kahit anong kahihiyan dito, no? Napakalaki talaga ng utang na loob namin sa kanya. Sa sobrang bait ay pinautang niya ang buong pamilya ni Tonyo at nairaos sa mga problema. May sustento pa ang pamilya bilang kapalit ng pamamasukan niya dito. Si Tia Mira ang nagpapaaral sa dalawa pa nitong kapatid. At ako naman, utang ko ang buhay ko sa kanya. Hindi ko kapatid si Noel. Inampon ko siya nung minsang sinama ako sa Maynila. Naahawa ko sa batang kaling ulila na dahil hindi kami nagkakalayo. Kaya sinama ko siya dito sa probinsya at wala nang alinlangang pumayag ang may-ari na manatili si Noel sa bukid niya. Maymay, pansin mo ba? Ang init lagi ng ulo ni Ma'am Sophia kay Sir lagi. Parang ayaw niya ipahawak si Ma'am Mira sa kanya. Naku, Tonyo ah. Parang mas malakas ka pang makichismis kaysa sa mga matrona sa kanto ah. Hindi. Kasi inoobserbahan ko lang talaga sila eh. Oh, ano naman sa'yo? Baka may tampuhan lang yung magkapatid na yun. Sabi mo eh. O siya, sige na. Mauna na ako ah. Dami pa kasing utos ni Sir eh. Mamaya ko na susuriin yung baboy ah. Tumango si Tonyo at nagpaalam. Hindi naman nagtagal. Dumating na ang mga tauhan ng bukid para asikasuhin ang sakahan. Pagsapit ng oras na lumapit sa amin si Ate Sofia, natapos na namin ni Noel ang trabaho namin. Mukhang good mood ang babae at nakangiti pa. Ate Sofia, maaarawan ka po dito. Okay lang, May. Gusto ko nga sana kayong ayain eh. Bakit po? Ano pong gagawin?
kailangan niyo po ng tulong kay mama niyo? Hindi. Hindi naman ako makapaniwala pero parang gumagana ata yung mga gamot na binigay ni Martin sa kanya eh. At natutulog lang siya. Kailangan niya magpahinga eh. Si Martin daw yung magbabantay sa kanya kaya pwede ako magpunta sa bayan. Tara, sama kayo. Pati po ako? Oo naman, Noel. Sama ka talaga, no? Mamimili ako ng panghanda sa piste. At kailangan ko ng tulong mo. Dahil ihahanda natin ang mga paborito nyo. Gusto mo ba yan? Opo. Uy, minahon ka, Noel. Ate Sofia, huwag niyo po siya konsintihin kasi kukulitin po niya kayo kapag ganyan at saka... Kalma ka lang, Maymay. Ako nang bahala sa inyo, no? Basta sumama kayo sa akin. Mamimili tayo at kakain ng gusto nyo. My treat! Yay! Hindi nawala ang ngiti sa mukha namin ni Noel buong araw. Tuwang-tuwa kami kasi tinutuo ni Ate Sofia ang sabi niya. Dinala niya kami sa mga masasarap na kainan at talagang binusog kami, lalo na si Noel. Umalis kami doon na hindi lang mata ng bata ang nanlalaki, pero pati na rin ang kanyang tiyan. Nakakataba ng puso makitang nabibigyan ng atensyon ng batang napagkaita ng magulang. Kaya bago kami umuwi, nangako ako sa sarili ko na pag-iigihan ko talaga ang trabaho dahil napakabait ng pamilya ng amo ko at wala na talaga akong hihilingin pa. Salamat po ate ha. Sobrang salap po ng lahat. Pero ang sakit po ng tiyan ko eh. Naimpatyo ata ako. Walang anuman, Noel, no? Masaya ako na masaya kayo. Maraming salamat po talaga, ate. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po kami napasaya ngayong araw. Ngayon ko lang po nakita si Noel na ganyan yung mga ngiti eh. Gaulo ba naman ng pusa yung pagsubok kaya tingnan niyo po tuloy ngayon, ate. Pabagsak na sa antok ko. Natutuwa talaga ako sa batang yan eh. Seryoso ako, tingnan mo. Mukhang magiging spoiled yan sa akin. Manada ba yan? Tignan mo habang nandito kami. Sige na, pailipin mo na siya, Maymay. Salamat po ulit ha. Oh, ba't ganyang ngiti nyo? Tsaka itong si Noel isang pitik na lang, tutumba na. Paano? Busog na busog yan eh. Nabundot dun sa mga pagkain ni Ate Sofia. Dinala niya kasi kami sa bayan. Mabuti naman. Minsan na lang mag-enjoy si Noel, di ba? Puro kasi trabaho na lang dito sa bukid eh. Oo nga eh. Sabi ko naman di niya kailangan tumulong pero gusto talaga niya eh. Teka, bakit naman ganyan ang itsura mo? Kasi minatagpuan ako patay na manok kanina dun sa may bakuran. May, medyo nagkagulo eh. Nagtuturoan kasi yung mga tauhan. Ha? Bakit naman? Hindi kasi pangkaraniwan to. Halika, may papakita ako sa'yo. Dinala niya nga ako sa bakuran malapit sa Kamalig at Koral. Dito ko nakita ang sinasabi niya. Nagkalat ang dugo, balahibo, at lamang loob ng manok na para bang may humatak dito kung saan-saan. Hindi nga normal ang pagpatay sa manok. Marahas at masyadong malupit ang nangyari. Baka naman mabangis na hayop. Baka may nakapasok dito sa bakuran natin. Hindi. Ayos na ayos yung bakuran dito eh. Nakasarado to. Ibig sabihin ba niyan, galing dito sa loob? Yung alaga natin ang pumatay sa manok? Posible. Tinignan ko yung sinasabi niyong dalang baboy ni Sir eh. Tingin ko siya yung may gawa nito. Bakit? Nakawala ba siya doon sa kulungan? Hindi naman. Kung ganun, di wala tayong ebidensya na siya yung pumatay sa manok na to. Oo, kutob ka lang naman to eh. Pero ewan ko, nagkakasisihan pa yung mga tauhan kasi akala nila may nagbukas ng kulungan. Pero wala namang umaamin. Tsaka nakikita ko rin kasi na magkakasama kami na nag-aani. Kasama ko naman silang lahat eh. Ano, gusto mo sabihin kay sir? Ipaliwanag mo, baka naman maniwala siya sa'yo. Ako? Di nakapagkwentuhan pa yun sa akin. Di na no, ikaw na lang magsabi. Hindi ba gusto mo naman yun? Ano ka ba naman? Hindi naman ako naghahanap ng paraan para kausapin lang siya, no? Kailangan talaga natin gawin yun.
Kailangan niyang malaman kung alaga niya yung pumatay sa manok. Kasi kung siya nga talaga yun, hindi lang yan isa, mauulit pa yan sigurado. Naabutan ko si Kuya Martin sa kwarto niya. Hindi ako napapadalas dito kaya nahiya pa akong istorbohin ng lalaki. Pero totoo ang sabi ko kay Tonyo. Dapat malaman niyo ni Kuya Martin. Hindi kasi normal ang nangyari. Dinala ko ang patay na manok at ang mga lamang loob nito. Oh, teka. Maymay, ba't ka nagdala ng kinati na manok dito? Magluluto ka ba, ha? Kailangan ba ng tulong ko, ha? Ay, naku, hindi po. Pasensya na po, dinala ko paputo dito, ha. Para kasi makita niyo po, ito po yung manok dyan sa bakuran. May pumaslang po kasi. Ibang klase po, oh. Nagkalat yung dugo niya. Matapos kong sabihin ang mga nangyari at ang suspetsya namin ni Tonyo, nawala ang bakas ng ngiti sa mukha ni Kuya Martin. Lumapit siya sa akin. Sa sobrang lapit ay napaurong ako dahil nailang na ako. Pero kinuha lang niya ang manok mula sa mga kamay ko at sinuri. Matapos nito ay tinuro niya ang banyo. Oh, hugas tayo. Sige po. Mukhang tama kayo sa suspecha ninyo, ha? Pero hindi ko alam kung paano nakalabas ang inahing baboy, eh. Sa kabilang banda naman, isang manok lang naman. Basta, hayaan nyo na, ha? Po? Baka maulit pa po, eh. Ganun talaga. Basta hayaan nyo na. Ang importante kasi sa akin, syempre, yung baboy. Ilayo nyo na lang yung mga hayop, ha? Sorry, ha? Nagulat ka ba? Gusto ko lang kasi kagad matanggal yung dugo sa mga kamay mo, eh. Okay ka lang ba? Kasi po... Alam mo, Maymay, maganda ka pa rin pala, no? Ano po yun, sir? Ano ba? Gusto mo talagang tinatawag akong sir, no? Baka nga, okay lang din yun. Imbis na kuya, dahil hindi naman kapatid ang turing ko sa'yo, eh. Diba? Po? Ano po? Maymay, gusto mo ba hindi lang tayo ganito? Gusto mo ba ng... Maymay, pinapatawag ka pala ni Ma'am Sophia. Ano yun? Ang sabi ko, tawag ka ni Ma'am Kako. Parang masama daw yung pakiramdam ni Ma'am Mire. Yun ang nagpagising sa akin mula sa pagkatulala ko. Nagmadali akong makawala mula sa mga bisig ni Kuya Martin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, kikiligin o magtataka sa lahat ng nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas. Tinaasan ako ng kilay ni Tonyo nung dumaan ako sa kanya, pero wala rin siyang sinasabi. Tinuro niya sa akin ang kwarto ni Tia Mira kung saan natataranta si Ate Sofia. May, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan natin ng mainit na tubig at bimpo. Nilalagdag si Mama, eh. Ha? Okay naman si Mama kanina. Oo nga, eh. Ano kayang nangyari? Hindi bale. At least lagnat lang. May, pahingin na rin ng tubig, ah. Painumin na lang muna natin ng paracetamol si Mama. Oo, sige po, ate. Sinundan ako ni Tonyo pababa. Nakakunot pa rin ang noo nito at nagmamadali para makahabol sa akin. Pero talagang iniwan ko siya dahil alam kong pauulanan ako ng mga tanong sa nakita niya. Hindi naman ako nagkamali dahil habang iniipon ko ang mga pinapakuha sa akin ni Ate Sofia, nakatayo lang siya sa kusina at tinititigan ako. Psst! Hoy, Tonyo! Tigilan mo kaya kakatitig mo sa akin? Kahit anong titig mo, hindi ko alam sasabihin sa'yo, no? Talaga? Wala ka man lang makomment sa nakita ko? Alam ko nakita mo na nakita ko kayo. Ano gusto mo sabihin ko? Nagulat din naman ako, eh. Parehas lang tayong nabigla sa mga pangyayari. Talaga? Parang hindi ka naman nabigla, eh. Parang nag-enjoy ka pa, oh. Base sa nadatnan ko, may pagsandal ka pa nga, eh. Ha? Imbento to. Hoy, nakita ko kayo, Maymay. Anong nangyari dun sa
Hindi ako gagawa ng kahit anong kahihiyan dito. Kakasabi mo lang noon, tapos makikita ko maya-maya nakayapos ka na sa kanya. Ha? Tsaka, hindi ganyan yung boses ko, no? Gagi, totoo yun. Pero, May, delikado kasi yung ginagawa mo eh. Alam mo yun, di ba? Hindi naman ako yung nagsimula eh. Siya talaga yun. At saka palagay ko, wala lang naman yun eh. May, narinig ko yung sinasabi niya. Parang gusto niyang may mangyari pa nga sa inyo eh. Hoy, hindi no. Nagkakamali ka dun. Wala lang yun. Deny mo pa. Uulitin ko, Tonyo ah. Alam ko kung saan ako lulugar. Alam kong nag-aalala ka lang pero huwag mo naman kalimutan na mas matanda pa rin ako sa'yo ah. Dapat nga ate tawag mo sa akin eh. Hoy, 1 taon lang yung agot natin, no? O siya, sige na. Kailangan ko nang iakyat to eh. Kailangan na to ni Tia Mira. Hindi na ako pineste ni Tonyo at hinayaan niya ako at hindi na sumunod. Alam kong bunga lang talaga ng matinding pag-aalala, kaya ganon ang kilos ng binata. Hindi na kasi iba ang turing niya sa akin dahil sabay kami nang pumasok at kupkupin ni Tia Mira dito sa bukid. Kaya naman protective talaga si Tonyo. Dinala ko ang mga gamit pero pagbalik ko sa kwarto, lumala na ang amo namin. Sumusuka na si Tia Mira at para bang nangingisay. Inabot ko kay Ate Sofia ang mga kailangan niya. Pero hirap na hirap silang ipainom ang gamot sa mama nila. What the hell is happening, Martin? Sabi mo magiging okay na siya kahapon, di ba? Hindi ko alam. Kuya, dalhin na po kaya natin siya sa ospital. Kahapon ko pa nga sinasabi. Pero lalo lang nagwawala si mama pag sinasabi ko yan eh. Wag ayoko uminom ng gamot. Oy, kita mo. Ayaw niya talaga eh. O anong gagawin natin? Baka lalo lang siya mapano pag pinilit pa natin eh. Ganito, maghahanap ako ng doktor para pumunta dito. Imbis na dalhin natin siya sa ospital. Hindi na makakapalag si mama pag ganon. May. Tia, opo, nandito po ako. Ano po kailangan nyo? Yung mga... Mama, huwag ka na magsalita. Nahihirapan ka lang eh. May. Gumawa ka ng tsaha. Dali, para kumalma si mama. Sumunod ako agad. Yun na ata ang pinakamabilis na paggawa ko ng tsaa. Halos magkanda paso-paso na ako para maiakyat ko agad. At mabuti na lang dahil pagbalik ko ay mas malala na naman ang dinatnan ko. Hawak na ni Kuya Martin sa 2 braso ang mama niya. Nagpupamiglas ang matanda habang tumitirik ang mata. At para bang nagkukumbulusyon ito at biglang nahinto ang lahat. Bumagsak ang katawan niya sa kama. Diyos ko po! Mama! Sir, okay na po kaya siya? Ma! Diyos mo, Joseph! May! Tawa ko mo siya sa paa! Gusto niya tumayo! Nagulat ako sa pinapamalas na lakas ng matanda. Konti na lang at iisipin ko nang sinasapian ito. Pero bigla na lang siyang tumalon at tumayo sa kama. Parehas kaming napaurong ni Kuya Martin sa kakaibang kilos ng matanda. Nakababa siya sa sahig at dumiretso sa basurahan sa isang sulok ng kwarto. Sinubsob niya ang mukha dito. Nalaki ang mga mata ko dahil namamasura ang may-ari ng buong bukirin. Nag-aasal hayop siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hinatak namin siya para bumalik sa kama. Ma! Tama na please! Ano ba nangyayari sa'yo? Baka kailangan natin siyang idali, Kuya. Bumubuka yung mga sugat niya dahil sa mga ginagawa niya eh. Napatulala ako sa mga kakaibang galawan ni Tia Mira. Lalo na nang parang nagtunog baboy siya. Hinahabol na niya ang mga langaw na dumadapo sa basurahan. Nagbalik si Kuya Martin, pero tuloy pa rin ang pagpupumiglas ng mama niya. Dali! Umarap ka na dali! Bilisan mo, May! Sa pagmamadali ko ay hindi ko napansin na binubuntutan na pala ako ni Noel.
Sumama siya sa akin pabalik sa kwarto ni Tia Mira at nakita ang kalagayan ng matanda. Ate, ano nangyari kay Tia? Noel, sandali lang. Bumalik ka na muna sa kwarto natin. May ginagawa kaming importante dito eh. May sakit kasi si Tia. Sige na, doon ka na muna. Teka sandali. Baka kailangan natin si Noel. Ha? Bakit po si Noel? Maymay, tingnan mo si Mama ha. Bawat minuto lumalala siya eh. Hindi na sapat ang gamot lang dito. Kaya nga po eh. Pero wala pa yung doktor. Duda ako na magagamot talaga siya ng siyensya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hayaan na lang natin siya? Hindi, ang ibig ko sabihin, kailangan kayong dalawa ni Mama. Ho? Bakit ho kami? Oo, kayo ni Noel. Pinaliwanag niya sa akin. May alam daw siyang paraan na tiyak na magpapagaling sa mama niya. Katulad ng pagpapagaling niya dito kagabi hanggang umaga. Hindi naman ako makatutol dahil umigi naman talaga ang pakiramdam ni Tia Mira dahil sa kanya. Maliban doon, amo ko pa rin si Kuya Martin at hindi talaga ako makakaayaw sa utos niya. Higit pa doon, hinimok niya ako sa puntong hindi na ako makatanggi. Hinawakan niya ang braso ko at sinantabi ako na halos magmakaawa na siya. Maymay, alam kong natatakot ka. Pero hindi ko naman ito gagawin kung di ako sigurado, di ba? Opo. Kalagahin lang naman lagi ni Mamang nasa isip ko. Kaya ang hiling ko, sana magtiwala ka sa akin. Hindi mo naman pagkakait kay Mama yung lunas sa pwedeng mong mabigay, hindi ba? Opo. Sige, mabuti. Tulungan niyo ko ni Noel, ha? Asahan ko kayo. Tumango na lang kami ni Noel nung sinabi niya ang kailangang gawin. Nakita kasi namin, ngumungurog na si Tia Mira na parang hayop na talaga siya. Hindi ko alam kung saan galing, pero may dalang maliit na kutsilyo si Kuya Martin. Ginamit niya ito para sugatan kami ni Noel. Inipon niya ang tumutulong mga dugo namin sa basong may tubig. Matapos nito ay nag-orasyon siya. Nabigla ako na may alam na ganito ang lalaki, pero nandun yung umaasa rin kami na magiging ayos si Tia Mira dahil dito. Pinainom niya ng tubig na may orasyon ang matanda. Hindi nagtagal, kumalma nga siya. Nanghina siya at biglang sumalampak ang katawan sa kama. Gumana nga kuya. Huminto na siya. Okay na si Tia? Salamat sa inyong dalawa. Kailangan na lang niyang magpahinga ngayon. Ano nangyari dito? Bakit kayo nagdurugo, Martin? Magpapaliwanag ako. Anong ginawa niyo, Martin? Sabi ko, hintayin niyo ako eh. May nadala ka bang doktor, ha? Wala. Nasa ibang bayan daw yung doktor. Subukan ko ulit bukas. Hindi na kailangan yon. Ginawan ko na ng paraan. Nag-away nga ang magkapatid at dahan-dahan kaming umalis ni Noel para hindi na kami madamay. Hindi namin malaman ang gagawin, kaya bumalik na lang kami sa trabaho. At dito namin nakasalubong si Tonyo. Galing nga siya sa ilalim ng koral. Ate, magiging okay na kaya talaga si Tia? Sana gumana yung binigay nating dugo no? Hindi ko alam, Noel, pero... Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Tonyo, wala na kasi kaming magawa eh. Si Tia, iba na talaga yung lagay niya. Kaya pumayag na lang kayo na sumali sa isang ritual. Nasan ka ba kasi? Bigla ka na namang nawala kanina sa gitna ng gulo eh. Bakit hindi mo kami pinigilan? Huwag ka nga umangal kung wala ka naman dun. May tiwala ako kay Kuya Martin. Kumalma na nga yung mama nila eh. Kasi may natagpuan akong kakaibang simbolo sa ilalim ng koral. May, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun pero tingin ko pang ritual yun eh. At meron akong kutob na may ginagawa si Sir na may kinalaman sa salamangkang itim. At baka siya yung naglalagay ng mga simbolo na yun eh. Pero bakit naman niya gagawin yun? Wala naman siyang ginawa kundi pagalingin yung nanay nila eh. Hindi ko alam, Maymay. Pero siguro dapat muna kayong lumayo sa kanya. Titignan ko pa yung ibang panig ng bukirin. Sa tingin ko, meron pang ibang lugar na may ganyan simbolo.
na nga si Tonyo. Pero nagdadalawang isip ako dahil unti-unti na talaga akong napapalapit sa aming amo. Pero nandun pa rin yung tiwala ko kay Tonyo. Sang-ayon ako sa kanya na kailangang mag-ingat. At hindi ito ang panahon para intindihin ko kung ano man ang intensyon ni Kuya Martin. Buong araw sinimulan kong dumistansya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa bukid. Tumulong ako sa pagsasaka at pag-aalaga sa mga hayop. At pagsapit ng gabi, binalita ni Kuya Martin na maayos na ang lagay ng nanay nila. Kaya dapat ituunan namin ang atensyon sa darating na pista kinabukasan. Pwede kaya nating bisitahin si Tia Mira? Naku Noel, baka hindi pa muna eh. Mukhang bantay sarado si Kuya Martin sa mama niya eh. Pero bukas, baka naman maging ayos na yon. Makikita na natin siya. Sana nga. Sabi ni Tia sa akin bago siya magkasakit. Tuturuan niya ako kung paano magtanim ng mga halamang rosas niya sa kabilang bakuran eh. Nangako ako natutulungan siya magtanim ng marami. Lalo na ng mga magagandang bulaklak. Kaya naman pala eh. Hayaan mo, gagaling din siya. Martin, ba't ganon? Ano ba malay ko? Anong ginagawa mo? Wag Martin, ano ba? Hala ate, nag-away na naman sila. Oo nga eh. Mukhang tungkol na naman sa mama nila. Ipuntan kaya natin. Hoy, hindi pwede Noel no. Stricto kaya si Kuya Martin sa ganyan. Dapat pupunta lang tayo doon kapag pinapatawag tayo. Buong gabi ngang nagpatuloy ang pagtatalo ng magkapatid. Minsan kasabay pa ng mga pagdaing ni Tia Mira na siya namang kinabahala namin ang husto ni Noel. Dahilan kung bakit hindi ako mapakali at naging balisa ang pagtulog ko. May! Buksan mo ang pinto! Kailangan ka ni Mama, dali! Opo, sandali lang po. Bumangon ako pero nang buksan ko ang pintuan ay wala na si Kuya Martin. Kaya nagtungo na ako agad sa kwarto ni Tia Mira. Walang tao, madilim at napakalamig. Bubuksan ko na sana ang ilaw nang mapansin kong naiwang nakabukas ang bintana. Sa sulok nito ay may nakaupo. Si Tia Mira yon. Napalingon sa akin ang matanda. At dun ko nakita na namumula ang mga mata nito. At nabunyag ang mga matutulis niyang ngipin kasabay ng mabangis na pag-aangil. Napaurong ako sa takot. At sa isang iglap ay mabilis itong gumapang papunta sa akin. Handa na akong salakayin. Tia, sandali lang po! Ako po ito si Maymay! Ang sakit! Napayuko ang babae hanggang sa tumama ang noo niya sa sahig. Hindi ko alam kung paano pero nagsimulang lumiit ang mga biyas niya. At ang kanyang muka, unti-unti itong humahaba. Tumataba, nagdodoble at nagiging ibang figura. Hanggang sa hindi na si Tia Mira ang nasa harap ko, kundi isang malaking baboy na. At bigla na lang akong inatake. Inangat ko ang mga braso ko para salagin ang mga mababangis nitong ngipin. Pero hindi ito nagpapapigil sa akin. Nagawa pa nga niya akong daganan. Sa sobrang bigat ay hindi na ako makahinga. Nanghihina na ang mga braso ko hanggang sa narinig ko na lang ang boses ni Noel. Napilit akong tinatawag. Ate May! Ate! Noel! Ate! Gising ka na, please! Diyos ko! Hindi totoo yun! Totoo nga, Len. May ate binabangungot ka yata. Grabe yung iyak mo eh. Akala ko kasi si Tia Mira naging baboy eh. Ha? Paano naman? Hindi. Nanaginip na lang siguro ako. Nagpunta daw ako sa kwarto niya tapos inatake niya ako. Hindi ate, kanina ka pa nandito eh. Ganun ba? Pero namumutla ka. Nilalagnat ka rin yata. Gusto mo, ako na lang magpakain sa mga hayop? Hindi, ako na. Yung inahing baboy kasi. Ako na sa iba, tapos papakiusap ko na lang kay Kuya Tonton yung inahing baboy. Ayos lang ba? Pasensya ka na, parang nanghihina nga ako eh. Oo naman ate, basta matulog ka pa. Pero saglit lang ah.
Alam ko naman na kailangan pa talaga natin maganda para sa pista. Iidlip lang ako, Noel, ha? Sige lang, ate. Pahinga ka, ha? Baka mamaya magkasakit ka din tulad ni Tia. Pumayag ako dahil hirap pa rin ako sa paghinga. Pakiramdam ko ay para bang nakadagan pa rin ang malaking baboy sa dibdib ko. Nangako akong iidlip lang dahil umiikot pa rin ang paningin ko. Pero kahit anong pwesto ko ay nananatili pa rin ang bigat sa aking hinaharap. Hanggang sa hingal na ako, kaya bumangon na lang ako. Nagpapalit ako ng damit nang mapansin ko na namumula ang dibdib ko. Mahapdiyo na para bang may dubagan nga. Pasikat pa lang ang araw nang lumabas na ako ng malaking bahay. Sakto naman ang paglabas ko dahil tumatakbo si Noel pabalik ng bahay. Dala-dala niya ang alagang biik na puno ng dugo ang braso. Noel? Ate! May nakita akong patay na manok sa loob! Tapos si Pork Chop! Eto! May sugat siya! Ha? Napansin ko kasi pagbukas ko pa lang ng pinto, tumakbo na siya sa akin eh. Pero may mali. Pili siya nung lumapit. Tapos natataranta lahat ng hayop doon. Tapos nakita ko na lang, may patay na manok doon sa bungad. Nasa si Tonyo? Wala siya nung pinuntahan ko eh. Ate, paano na si Pork Chop? Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay, ha? Ako na bahala. Sige na, Noel. Opo, ate. Nagtungo nga ako sa koral pero sa malayo pa lang may napansin akong kakaiba. May naaaninag akong itim na bagay sa tuktok nito. Kumunot ang ulo ko dahil habang papalapit ako ay nagiging klaro kung ano ito. Isang figura ng malaking baboy ang nasa bubong. Nabigla ako dahil hindi ko alam kung paano makakaakyat ang baboy ni Kuya Martin doon. Kinilabutan ako kahit wala namang ibang ginagawa ang baboy. Nakatayo lang siya at para bang nakamasid. Agad ako yumuko para hindi ako makita. Dahan-dahan akong umurong paatras. Sa taranta ko ay hindi ko namalaya na tumama na ang likod ko sa isang bagay. Teka, ayos ka lang? Kuya Martin? May baboy po eh. May baboy po doon sa taas ng bubong. Ano ka mo? Baboy sa bubong? Paano naman nangyari yun? Hindi, ayun po. Nandun po, tingnan niyo po. Hinata ko siya para makita niya ang dinatnan ko kanina. Pero paglingon ko ulit sa bubong, wala nang kahit anong bakas ng baboy. Naglaho na parang bula sa laki niyang yon. Ay, nananaginip ka pa rin ba? Yun sa totoo, baka nag-sleepwalking ka. Hindi po kuya, nakita ko po talaga. Kung tama ang sinasabi mo, di dapat wala ang baboy sa kulungan. Oo po, mabuti pa tingnan po natin para makita niyo po yung sinasabi ko. Diyan pa rin ang baboy ah. Ha? Paano nangyari yun? Nakita ko talaga siya kanina eh. Baka ako hindi po ako nagsisinungaling. Hindi naman po ako para mag-imbento ng ganung bagay eh. Ano ba? Kalma ka na lang muna ha. Alam mo ang daming nangyayari ngayon dito sa bukid eh. Hindi kita masisisi kung naapektuhan ka na rin. Sinabi pa sa akin ni Noel na nilalagnat ka daw kanina at binabangungot pa. Pero gusto ko pong malaman kung ano talaga nangyari. Kailangan ko makausap si Tonyo. Inutusan ko siya sa bahayan. Magpahinga ka na lang muna ha. Ha? Paano po yung paghahanda para sa pista? Marami pong darating. Kami na ang bahala. Nakausap ko na si Jojo. Siya na mag-aasikaso. O sige na, Maymay ha. Nag-aalala na kasi ako sa iyo eh. Sumunod ka na lang ha. Oo, sige po. Marahan niyang hinawakan ang balikat ko at ginabayan ako pabalik ng bahay. Pero sa pagkakataong ito, wala akong maramdamang kilig. Panghihina at pagkabalisa lamang ang nananaig sa akin. Bumalik ako sa pagtulog, pero napuno ang mga panaginip ko ng mga tunog ng malaking baboy. Ate May? Ano yun? Ate, pinapagising ka na eh. Kakain na daw tayo. Kung okay na daw yung pakiramdam mo para makainom ka na din daw ng gamot. Ha? Diyos ko, gabi na.
Ano nangyari sa pista? Iyo, ate. Yanayan ka na lang naming matulog. Yan daming dumating na mga tao eh. Ang daming nga nakain. Talaga? Nandiyan na ba si Tonyo? Wala pa, ate. Pero si Ate Sofia yung kasama ko. Grabe, binusog na naman niya ako eh. Baka isang lanyera ako ng leche plan. Ang saya-saya doon kanina. Tumating lahat ng mga kapitbahay, pati mga tauhan ni Tia Mira. Di ibig sabihin, ayos na siya? Nakalabas na siya? Ay, hindi pa. Sabi ni Kuya Martin, parang nabinatata siya eh. Hindi pa tapos ang kasiyahan sa labas. Marami pang nagsisikain sa kusina. May mga nagvi-videoke pa at may nag-iinuman. Dumiretso si Noel sa lechon at pumapak ng balat nito. Kahit na alam kong dapat akong kumain, umurong ang tiyan ko. Kukuha na sana ako ng tubig nang mapansin kong may buhat-buhat si Kuya Martin palabas ng bahay. Malaking bagay na nakabirot ng kumot. Nakita ko ang isang paa na nakapuslit na nakabalumbon. Tumakbo ko palabas nung sinasakay na niya si Tia Mira sa sasakyan. Kuya, sandali lang! Si Tia ba yan? Oh, bakit? Saan niyo po siya dadalahin? Lumalala na naman siya eh. Wala nang rito na makakapagpagaling kay Mama. Sa ayaw o sa gusto ninyo, dadaling ko na siya sa bayan. Sa bayan? Bakit po? Sa ospital po ba? Sa albularyo? Sasama po ako. Hindi ko alam eh. Basta kailangan niyang gawin ng paraan, ha? Martin, nasan si Mama? Baka dito ka na lang. Bantayin mo si Mama. Babalik din ako. Iniwan ako ng lalaki para kausapin ng kapatid niyang humahangos. Galit na galit si Ate Sofia. Kaya hinatak siya ni Kuya Martin sa gilid ng bahay para hindi makita at marinig ng mga bisita. Hindi ko naman maalis ang paningin ko kay Tia Mira dahil sobrang lupaypay na ang matanda at wala na siya sa sarili. Hirap na talaga siya. Hindi ko napigilang pisilin ang kamay niya sa pag-asang maramdaman niyang nandito lang ako na nakabantay sa kanya. Awang-awa ako sa babaeng walang ginawa kundi tumulong sa amin. Tia, magpagaling na po kayo. Inaabangan po namin na maging ayos na po kayo ulit. Sana po umayos na po yung pakiramdam niyo. Pangako po lulutuin ko lahat ng paborito niyo. Tapos, sabi niyo kay Noel, di ba? Magtatanim pa kayo ng mga rosas. Pakiusap naman po magpagaling na po kayo, Tia. Nagulat pa ako nang makitang gising pala ang matanda. Pero bahagya lang ang pagdilat ng kanyang mata. Hirap na hirap siya at parang nagsusumamo ang tingin. Nagawa niyang pisilin din ang kamay ko bago dumating ang magkapatid. Nakatitig pa rin siya sa akin nung sumakay ang dalawa at umalis. Nabahala ako sa tingin yun ni Tia. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata. Ni hindi na ako nakakain buong gabi sa pagkabalisa ko. Pinigilan ko na rin si Noel sa pagkain ng lechon dahil may namumuunang pagdududa sa isip ko. Noel, ano ka ba? Tama na yan. Huwag mo na kainin yung lechon na dala ni Kuya Martin. Pero ang sarap, ate. Lahat ng tao yun na sinasabi. Sobrang sarap tsaka malinamnam daw. Basta tama na. Tigilan mo na yan. Masama ang kutob ko dyan eh. At diba, sabi mo nakita mong gumagalaw yung ulo niya nung isang gabi? Oo nga eh. Hindi ko alam kung saan ba galing yung nakita kong yun. Basta, wag na yan. At pag nakita mo si Tonyo, sabihin mo na sabi ko wag na kainin yan ha. Wala pa nga siya eh. Buong araw siyang wala ate. Ang dami nga naghahanap sa kanya. Pista pa naman. Lumalim nga ang gabi pero wala pa ring umuwi sa kanila. Hinintay ko ang magkapatid na iuwi si Tia pero umabot ng madaling araw na wala pa rin sila kahit si Tonyo. Nakaalis na ang lahat ng mga bisita at nakatulog na si Noel nang marinig ko ang pagbabalik ng kotse. Kaya naman agad ako sumalubang sa kanila pero dalawa na lang silang bumalik. Nagtatalo na naman ang magkapatid kaya gumilid na lang ako para hindi ako makaistorbo. Muli ang ginawa mo. Kasalanan mo lahat ng to eh. At least naman meron akong nagawa. Hindi ka tulad mo. Nakatunga nga ka lang palagi. Mas mabuti na yon.
kesa sa ginawa mo! Namatay si Mama dahil sa'yo! It's your fault, Martin! Ako? Ano, ginusto ko ba lahat ng to, ha? Mukha bang may pambayad ako sa nangyari? Alam mo naman ang kalagayan ng negosyo natin. Natin? Si Mama lang ang nagpapatakbo ng bukid! Ilang beses ba siyang nakiusap sa'yo na tumulong, ha? O ikaw din naman Nagpapanggap ka pa na gusto mo dito pero ang totoo, gusto mo sa Maynila. Eh ayaw mo naman talaga dito Nagtatalo pa nga ang dalawa paakyat pero wala nang pumapasok sa tenga ko nang marinig ko na pumanaw na si Tia Mira. Para akong sinuntok sa tiyan nang marinig ang masamang balita. Hindi talaga ako makapaniwala. Napahagulhol na lang ako. Binalita ito sa amin na magkapatid kinabukasan. Wala na daw lamay na magaganap. Diretso na sa cremation dahil yun daw ang hiling ng mama nila. Isa pang malaking sakit sa puso dahil hindi namin magawang makapagpaalam ng maayos. Bakit ganun lang ate? Wala na ba talaga si Tia Mira? Hindi ko rin alam ang nangyari, Noel Sabi ni Kuya Martin, bumigay na lang daw yung katawan niya. Tapos hindi na niya kinaya yung sakit niya. Nasaan siya ngayon ate? Ano yung cremation? Sinusunog yung labi ng namatay. Tapos yung abo na lang niya yung matitira. Imbis na ilibing sa lupa, yun ang gusto ng mga ibang taong mangyari sa katawan nila. Yun ang gagawin nila Kuya Martin ngayon? Hindi ba tayo pwedeng sumama? Siguro, ang gusto nila yung pamilya lang nila yung nandun. Pero sabi ni Tia, pamilya na rin niya tayo Hayaan mo na, Noel. Gumawa na lang tayo ng sarili nating altar dito tapos lagyan na lang natin ang picture ni Tia. Tapos mag-alay na lang tayo ng bulaklak at saka kandila. Tapos, magdadasal tayo sa kanya? Ay, oo nga no. Tama yun. Magpadasal tayo para sa kanya. Pasyamang tawag dun O sige, pupunta ako sa simbahan. May mga matatandang babae sa simbahan na pwedeng hingian ng tulong para sa pasyam Pero ate, may iwan ako mag-isa dito sa bahay. Oh, nandyan na daw si Tonyo Sabi ni Kuya Martin, nakauwi na daw Hintayin mo na lang na magising siya ha. Sandali lang ako, pangako. Sumang-ayon ang bata dahil ito na lang ang magagawa namin para sa napakabait naming amo. Pumayag naman ang mga taga-simbahan na mag-alay ng mga dasal. Sinabi nila na pag dumating na daw ang mga abo ni Tia, doon magsisimula ang padasal. Pauwi na ako nang may humarang sa akin, isang tauhan sa bukid. May mga sandali! Oh, Jojo! Nagmamadali ako Naiwan ko kasi doon si Noel. May kailangan ka ba? Mabilis lang. Kailangan ko lang ng tulong mo May, baka pwedeng pakitanong kina Mama at Sir kung pwede akong bumali. Ha? Jojo, kamamatay lang ng mama nila Ayoko naman sumingit ng ganong usapan. Pero kung makakausap ko si Kuya Martin ng personal, baka pumayag siya sa'yo. Hindi ko na kasi matsyempohan Nagpunta na ako dun kanina. Kasi inaasikaso nila yung cremation. Kailangan ko lang kasi, May. Walang-wala ako at may sakit yung anak ko Ewan ko ba kung ano nangyari. Pag-uwi namin mula sa kainan sa bahay ninyo. Naku, bigla na lang siya nagsukat, nilagnat. Halos lahat na kami sa bahay, nagkasakit na Dahil sa sinabing ito ng lalaki ay napatingin ako sa kanyang mukha at totoo nga. Namumutla at pawisan at nangangalumata siya. Ngayon ko lang napansin na nangangatal siya at hinang-hina. Jojo, sandali lang naman. Yun lang talaga yung pera ko Kakausapin ko na lang sila Ate Sofia ha. May, tulong! Nasuka nga si Jojo pero nakaiwas naman ako. Kaso sumalampak siya sa lupa. Pinagkaguluhan siya ng mga tao at nagchismisan. May lumapit sa kanya na nagpakilalang asawa daw niya at tinangay siya pa uwi. Nagulat ako sa mga kaganapan kaya napatulala ako saglit. Dito ko narinig ang mga chismis ng mga tumpok ng tao na ayaw magsialisan. Ang balita ay yung mga nakain daw mula sa bahay namin ay nagkakasakit. Ang palagay ng mga tao, may mali dun sa lechon. Dahil lahat lang daw nung kumain nun ng malala ang kaso. Tumakbo ko pa uwi
at natagpuan ko ngang lupaypay si Noel. Noel? Noel, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Nagpapakain ako sa mga hayop kanina, pero ayaw nilang kumain eh. Tapos nahilo ako. Nasusuka ako, ate. Sandali nga. Ano ba yung pinakain mo sa mga hayop na ayaw nila? Yung tirang lechon, ate. Inalo ko sa kanin, pero ayaw nilang lahat. Nalinti ka na. Totoo nga yung sinabi ng mga tao. Panisumi kung ano yung lechon na yun kaya sumasama yung pakiramdam ng mga nakakain. Ang dami kong nakain. Ate! Ang sakit ng tiyan ko! Nasuka na rin si Noel noon at hindi ko malaman ang gagawin dahil ang bilis ng mga pangyayari. Kanina ayos pa siya, pero ngayon ay lupaypay na at hindi mahinto ang pagsusuka. Nahinto lang siya nung wala na talagang lumalabas at doon na siya nakatulog. Nataranta ako dahil inaapoy na siya ng lagnat. Tumakbo ko sa kwarto ni Tonyo at nagbaka sakaling nandun na siya. Sa awa naman ng Diyos ay nakita ko siyang nakahiga sa kama. Tonyo! Tonyo, kailangan ko ng tulong mo! Si Noel inaapoy ng lagnat eh. May nangyayari sa kanya, Tonyo. Bakit? Ano nangyari? Saan ka ba kasi galing? At saka bakit ganyan na naman yung itsura mo? May inutos sa akin si Sir eh. May mga pinabili siya sa akin halamang gamot sa kabilang bayan. Importante daw yun. Kailangan natin dalhin sa manggagamot si Noel. Nagsusuka siya eh, katulad ng mga bisita kahapon sa pista. Palagi ko, Tonyo, may mali doon sa dalang lechon nila Kuya Martin eh. O siya, sige. Alam ko kung kanino pupunta. May nakilala kasi ako albularyo na naghahanap ako ng gamot na kailangan ni Sir. Baka matulungan niya tayo. Agad naming pinagtulungang buhatin si Noel patungo sa nakilalang albularyo ni Tonyo sa dulo ng bayan. Doon ay may nakasalubong kaming bisita kagabi. Inaalalayan siya ng 2 lalaki na halos buhati na siya paalis. Umiiling-iling sila nang makita kami at hinatak ako ni Tonyo papasok ng maliit na kubo. Oh, Tonyo, may kailangan ka ba? Akala ko nakuha mo na yung gamot na hinahanap mo. Mga ambo, pasensya na po ah. Ito po si Maymay. Kasamahan ko po na nagtatrabaho sa bukid. May sakit po kasi itong bata, si Noel. Pwede niyo po ba siyang gamutin? Oo, sige. Alam ko na ang gagawin dyan. Higaan niyo lang siya dito. Ay nako, yung bukid na naman. Kayo ba yung may handa na lechon? Tama ba ako? Doon sa malaking bahay? Opo, yung amo po namin. Ay nako, si Pedro. Kilala niyo naman, hindi ba? Yung binuhat dito palabas, tauhan din yung sasakahan ninyo. Dinadagsa ako ng mga bisita ninyo sa pista. May kinalaman po to sa lechon, tama po ba? Narinig ko po yung mga chismis sa labas eh. Oo. Lahat sila nagpupunta dito. Yun din yung nakain kagabi. Sinasabi ko na nga ba eh. May kinalaman talaga sa lechon na dala ni Kuya Martin yun eh. Pero hindi ko talaga mawari kung ano. Malinamnam naman daw po eh. Halos maubos na nga kahit ang laki-laki naman ng lechon. Kung sira po yun, di sana nagreklamo na sila kagabi pa. Bakit ngayon lang po? Kayo, hindi naman ba kayo nakakain nun? Hindi po. Pero nagdala po ako ng ilang piraso mula dun sa lechon. Kahit nga po yung mga alagang hayop namin, ayaw na kainin yun eh. Aba, alam na mga hayop kung anong mali sa karne. Kaya kinaiya, may gagawin lang ako. Ipapakita ko sa inyo kung anong mali at kung bakit nagkakaganyan yung mga tao. Kinuha ni Mang Ambo ang lechon at pinatakan ito ng kung anong likido. Nagsimula itong bumula hanggang umusok at biglang nag-iba ang kulay nito at nanguluntoy. Maya-maya pa, ang lechon na kanina ay mukhang masarap ay nag-iba na ang hugis. Mamasa-masa na at napatakip kami ng ilong sa baho nito. Mga Ambo, ano po yan? Laman loob ito ng tao. Isang paraan para mayanggaw ang kahit na sino mang kakain nito.
May ginawa ang amo niyo sa lechon na yan, kaya nagkakasakit yung mga tao. At hindi lang yon, unti-unti na silang nagiging aswang. Ha? Aswang? Teka lang po. Ibig niyo po ba sabihin baka maging aswang si Noel? Hindi. Huwag kang mag-alala. Ginagamot ko na siya. Kaya kong kontrolin ang epekto nito. Sana lang makarating sa akin ang lahat na kumain ng lechon na yun kaagad. Pero hindi ko po maintindihan. Bakit naman po gagawin ni Kuya Martin to? Mga Ambo, may isa lang po akong tanong. May dinala po kasi silang inahing baboy. Malakas ho yung kutob ko na konektado yun tsaka yung lechon. Inahing baboy? Buhay? Ang ibig ko sabihin nandun yung baboy sa inyo ngayon? Opo, nasa kulungan. Doon sa kural kasama ng mga alagang hayop. Nako, Diyos ko, hindi ko inakala. Isang uri na aswang na may kakayanan maging malaking itim na baboy. Diyos ko, may alaga pala tayong aswang. Mga Bo, may sakit hubang pinapakalat yung baboy na yan. Namatay po kasi si Ma'am Miri. Hindi kaya dahil sa pesting aswang na yun? Hindi ko alam ang tungkol dyan, Iho. Pero sa kasamaan ng mga aswang, hindi ako magtataka kung kaya nilang gawin yon. Diyos ko, dapat pala dinala natin si Tia Miri dito kay Mang Ambo una pa lang eh. Hindi na sana siya umabot sa ganun. Hindi, kasalanan ko yun. Dahil huli ko na makilala si Mang Ambo. Kasi naman ayaw rin niyang magpunta sa albularyo. Pasensya na kayo, ang sama lang talaga ng loob ko sa nangyari sa kanya. Nanghihinayang ako na sana may nagawa tayo. Kahit ano lang para makatulong. Hindi, may magagawa pa tayo ngayon. Kailangan natin mapigilan yung aswang bago pa ito makapambiktima ulit. Oh, tama ka, Iyo. Kailangan natin siya puksain. Pero sandali lang po. Mas kailangan po kayo ng mga taong nayanggaw, Mang Ambo. Baka maubusan sila ng oras tapos tuluyan silang maging aswang. Kailangan nila kayo dito para gamutin sila. Kung ganun, ako nang papatay sa aswang na yun. Kakatayin ko yung mga aswang na yan. Ipag-iiganti ko si Ma'am. Iniwan nga namin si Noel sa pangangalaga ni Mang Ambo. At kinuha naman namin ng mga sandata at pangontra sa aswang. Bago kami umalis, may dumating na naman na biktima ng pangyayanggaw. Sa pagkakataong ito, sa amin nagalit ang bisita. Sa kadahilan ng kami daw ang mga tauhan sa malaking bahay. Halos makipag-away nga si Tonyo para lang di ako sigurin dahil iniisip nilang ako ang naghanda ng lechon. Pambihira. Wala naman tayo dun sa pista eh. Tulog ka tapos ako, nasa ibang lugar ako. Pero hindi mo naman sila masisisi, Tonyo. Taga doon tayo sa bahay na yun eh. Iniisip talaga nila na kasabwa tayo. Kailangan natin isumbong sa pulis yung nangyari. Kung may kinalaman si Sir sa lahat na masamang nangyayari dito. Kasi kailangan ng hustisya ni Ma'am eh. O hindi ka pa rin naniniwala na may masamang intensyon si Sir? Klaro naman sa akin yun, Tonyo. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magagawa niya yun sa nanay niya. Baka naman hindi niya alam na aswang yung dinala niya. Duda ako na wala siyang alam. Di ba sabi ko nga sa'yo, may mga simbolo ako nakita sa ilalim ng koral. Pati na rin yung natuklasan ko sa ilalim ng bahay. Tapos may mga alam pang ritual si Sir. Tingin ko talaga may ginagawa siya sa lamangkang itim. Pero laban talaga sa sarili niyang nanay? Yan yung hindi ko alam eh. Pero wala talaga akong tiwala sa kanya. Palagi mo, pwede ba nating ipakita na lang sa pulis yung mga simbolo? Parang hindi naman sila maniniwala sa mga masamang kutob lang, Tonyo eh. At saka, pwede niyang idahilan na nagkataon lang yung lahat at wala siyang alam dun. Kaya ko nga papatayin yung awok. Tapos ipapakita ko sa mga pulis na makita nila na may aswang talaga na dinala dito. Pero sandali, May. Iligtas muna natin si Noel. May pagkakataon ka pang umalis. Ikunin mo na siya tapos umalis na lang kayo. Dahil masyadong delikado dito. Hindi naman ako papayag. Sasamahan kita dito. Kung gusto mong ipaghiganti si Tia Mira, mas gusto kong makabit yung hustisya para sa kanya. Tonton, alam mo ba? Pinisil pa niya yung kamay ko bago siya kunin eh. Hinayaan ko lang yun. Nanghihingi nga yata siya ng tulong mo sa akin eh. O siya, sige. Hindi ko ipagkakait sa iyo yun, pero huwag ka na makikisaw-saw sa gulo ha. Ako nang bahala sa awok na yun. At kung gusto mo ng hustisya,
Siguro pwede mong kausapin si Ma'am Sofia na patagulang. Tignan mo kung kakampin natin siya, di ba? Lagi naman sila nagtatalo ni Sir eh. Oo nga eh. Lagi pa niya sinusuway tsaka ayaw nga niyang pahawak si Tia kay Kuya Martin eh. Nagalit pa nga siya nung nalaman na nagritual. Tingin ko nga may suspecha din siya sa kapatid niya. Mabuti. Kasi kung may alam si Sir sa Salamanca, mas delikado yun eh. Kailangan natin ng tulong na pwede natin makuha. At kung maaari nga, huwag na natin komprontahin si Sir. Iawak na lang iharapin natin. Basta, palihim lang yung kilos natin. Huwag natin ipapahalata kay Sir na may alam tayo. Sumang-ayon ako sa plano at nang makarating kami sa koral, wala pa ang magkapatid. Pinalabas namin lahat ng mga natitirang hayop at nang marating ang huling kulungan, hinanda namin ang sarili. Pero kahit bantay sa lakay kami, naramdaman na ata ng awok na timbog na siya. Tonyo! Tonyo yung pinto! Grabe! Ang lakas niya! May! Takbo! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bago pa namin buksan ang pintuan sa kanyang kulungan, sinuwag ng malaking baboy ito. Tumama ito kay Tonyo kaya napaluhod ang binata sa sakit. Inatake siya ng baboy at dinambahan. Naipit siya sa pintuan at sa malaking baboy. Sinubukan kong itarak ang itak sa balikat nito, pero pambihira ang kapal ng balat nito. Walang bisa ang sandata sa lakas at bilis nito. Nagwawala ang baboy habang iniipit si Tonyo. At sinusubukan niyang itulak ang baboy pero masyado itong mabigat. Kinagat siya nito sa mukha. Nakaiwas siya kaso ang balikat ang tinamaan. Binuhos ko ang buong lakas sa paghampas na lang ng itak sa ulo ng baboy. At doon ay napahinto ang baboy dahil nayanig ang bungo nito na siyang naging pagkakataon ni Tonyo para tuluyan siyang makatakas. May! May! Iwas! Tonyo! Tonyo! Sinubukan pa ng awok na tumakas nang magawa siyang saksakin ni Tonyo sa leeg. At sa panik nito, lumihis ito papunta sa akin. Susuwagin pa ako nang tinarak ulit ni Tonyo ang itak sa nasugatan ng leeg. Inuulit-ulit niya ito hanggang sa hindi na gumagalaw ang baboy. Matapos ang lahat, nagtulungan kami na ilabas ang malaking baboy. Balak naming ipakita ito sa lahat, pero napahinto kami nang makita ang kotse ng magkapatid. Bumaba dito si Ate Sofia na gulat sa hinahatak namin. Nakahinga kami ng maluwag dahil hindi niya kasama si Kuya Martin. Ano? Ginagawa niyo sa baboy ni Martin? May! Tonyo! Bakit puro kayo dugo? Ate, kasama niyo po ba si Kuya? Nasaan po siya? Nauna na ako eh. Andun pa siya. Inaasikaso yung abo ni Mama. Gusto ko kasing ma-check yung kalagayan ninyo eh. Ang dami kong naririnig na bulungan sa bayan. Ate Sofia, huwag po kayo magagalit pero may sasabihin kami sa'yo. Nilantad nga namin ang nalaman namin pati ang suspecha namin. At tama kami. Sumang-ayon siya sa amin. Kumampi siya sa amin at sinabing magtutulungan kami. Napansin niyo rin pala yun? Ay, ang akala ko ako lang eh. Meron talagang ginagawa si Martin eh. Nakukutuban nga rin ako sa kanya. Biglang sumulpot yung baboy mula sa antike. Wala naman akong kaalam-alam. Tapos biglang gusto niya na umuwi dito. Nung sinabi kong may sakit si Mama. Ate Sofia, ano pong gagawin natin? Sasamahan ko kayo sa pulis. Huwag na kayo mag-alala ha. Napakalaki ng nakalap ng ebidensya. Kaya pag nakita nila yung baboy na yan, di nila mapagkakaila ang lahat. Lalo na kung titestimonya pa ako sa sarili kong kapatid. Sinasabi ko na nga ba eh, may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mama. Nagtulungan nga kaming isakay ang ebidensyang baboy sa likod ng sasakyan. Pinasunod kami ng sakay para dumiretso na daw kami sa pulis. Natagalan sa labas si Ate Sofia dahil may tinawagan daw siya. Nagtaka ako dito pero nagmamadali na siyang magmaneho kaya hindi na ako nagtanong.
Sandali lang. Saan pa tayo dadaan? At saka, hindi po dito yung daan papunta sa barangay tsaka sa polis. Ate? Ate Sofia? Bakit mo pinatakas? Relax, Martin. Ano ka ba? Ang tanda-tanda na nun eh. Ano pa magagawa niya? Agaw buhay na nga eh. Sayang kasi yung effort ko na hanapin pa sila eh. Alam mo ba yun ha? Tapos pinatakas mo lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na masyadong mapusok. Nagising ako dahil sa boses nila ate at kuya. May ginawa sila sa katawan ko dahil napakabigat nito. Hindi ko maigalaw ang mga biyas ko. Nakaratay lang ako sa sahig ng kulungan ng mga baboy. Nalaki ang mga mata ko nang banggitin nila ang tungkol sa albularyo. Kung pinuntahan ni Kuya Martin si Mang Ambo. Ibig sabihin, si Noel! Noel! Pawalan niyo siya! Gising na siya, Martin. Magsisimula na tayo. Kayo! Anong ginawa niyo kay Noel? Wala pa. Tulog pa rin siya, oh. Hindi mo ba tatanungin kung nasan si Tonyo? Tonyo! Tonyo, gising! Tonyo, gumising ka! Pinatay niyo ba siya? Buhay pa yan. Pero, nagugutom na kami. Tuwikim lang naman si Martin. Kayo? Nagbago ng anyo ang magkapatid dahil nagugutom na daw sila. Kinagat nila si Tonyo at napaos na ako sa kakahiyaw. Mawalang hiya kayo! Ate Sofia, nagtiwala kami sa inyo! Ngayon ka lang ba nakakita ng awok na anyong tao? Sabagay, napatay niyo na yung baboy. Hindi mo nga naman pala alam na pwede rin maging anyong tao ang mga awok. Bago lang din ito, Maymay. Sinabi ko naman kasi sa'yo, galing kaming Antique, sa mga kamag-anak namin doon. May natuklasan kasi kami. Natuklasan na aswang yung lahi nyo? Bakit nyo pa pinakalat dito yan? Wala kayo kasing sama. Nananahimik yung mga tao dito tapos nagdala kayo ng salot? Wala kang alam. Hindi lang ang lumang bahay na bato ang galing sa mga ninuno namin. Pero pati na ang ritual ng mga awok. Ang nag-iisang bagay na nagbigay sa pamilya namin ng limpak-limpak na swerte at kasaganahan. Anong ibig mo sabihin? Hindi maaari. Hindi alam ng nanay niyo yan. Nagkakamali kayo, hindi siya ganyan. Hindi nga. Yun na nga naging problema. Tininto ni Mama ang ilang henerasyong tradisyon na pinagpasapasahan. Ang yaman ng pamilya namin ay naputol dahil sa kanya. Kaya kami ni Martin ay walang kaalam-alam at nabuhay lang ng ganito. Mga simpleng tao sa Maynila. Sino bang hindi makagalit kay Mama? Milyonaryo na ang mga ninuno namin dahil sa ritual ng mga awok tapos ganun-ganun lang. Pinigil niya. Dahil ano? Nakukonsensya siya at ayaw niyang gawin. Kumikita pa rin naman yung bukid ah. Bakit niyo ba kailangan maging sakim? Bakit kayo ganyan? Dahil gusto namin ng marangyang buhay na karapatan namin. At walang makakapigil sa amin! Simulat sa pool, ikaw pala ang utak ng lahat! Oo! Mula sa gamot na pinakuha kay Tonyo, sa sakit ni Mama, sa lahat. Kaya naman ni Martin. Pero mas masaya ang kumilos kang pailalim. Pero yung pista, matagal nang gawain yun ng pamilya namin. Yung pagdala ng lechon at pagpapakain sa mga bisita, lahat yun ay bilang alay para sa mga awok! Hindi naman talaga namin gustong patayin si Mama eh. Kaso, tumutol pa siya. Nanlaban pa siya. Wala na kaming choice, Maymay. Sinabi ko na nga, sa kanya na lang ilipat ang espiritu ng awok. Gawin siyang sisidlan para lang hindi na siya pumanaw. Pero ayaw niya. Kaya pinatay niyo yung sarili niyong ina? Sobrang swerte niyo na meron kayong ganong klaseng nanay. Pero anong ginawa niyo? Tinapon niyo lang yung buhay niya para sa karangyaan? Yun ang desisyon namin. Walang makapagbabago sa isip namin. Tapos na ang paglalaro. Panahon na para simulan ng lahat. Martin! Kunin mo ang bata! Puro ka salita! Dadamihan ko pa yung pirasingot ko sa'yo! Sige ka!
ba yan? Di ka na magigising pa, ha? Pero, tama siya. Ha? Payag ako sa lahat. Basta wag lang yung bata. Ano ba sasabi mo, Martin? Bilisan mo na! Hindi ba? Wag yung bata. Sa pagkainip ni Ate Sofia, sinugod niya si Kuya Martin. Nag-agawan sila kay Noel. Pinilit kong gapangin si Tonyo dahil katabi niya ang itak. Niyugyug ko siya at medyo nagising habang nagpapambuno ang dalawang aswang. Tonyo! Tonyo, gumising ka! Martin! Martin! Hindi ko sinasadya! Napalingon ako sa panig ng magkapatid kasabay ng tuluyang paggising ni Tonyo. Nalaki ang mga mata ko nang makitang nakakagat na si Ate Sofia sa leeg ni Kuya Martin. Sa tindi ng galit, hindi niya napigilang pati ang kapatid ay atakihin at sumalampak si Kuya Martin sa sahig at wala na siyang buhay. Tingnan niyo yung nagawa ko dahil sa inyo! Peste kang ampas lupa ka! Bakit kasi kung ano-ano pang sinasabi mo sa kanya babae ka? Alam mo namang gusto ka niya Talagang minanipula mo siyang impacta ka! Sa galit ng aswang ay sinunggaban niya ako. Pero sa huling sandali, naiangat ni Tonyo ang itak. Napigil ang kanyang matatalas na pangil. Umatake siya ulit at alam kong katapusan na namin dahil hirap pa rin kaming kumilos nang biglang napahinto na lang ang aswang. Sabay-sabay naming tiningnan ang dahilan. At isang mahabang blade ang nakatarak sa kanyang tiyan. At sa kanyang likod, nilatigo siya ni Mang Ambo ng buntot pagi. Yun na ang huling beses na nakita namin ang magkapatid. Dahil kay Mang Ambo, na binalikan kami kahit puno siya ng sugat, napatay ang mga aswang sa koral na yon. Nagawa niyang gamutin si Tonyo na sa awa ng Diyos ay gumaling sa kabila ng pagpipista sa kanya ng mga taong baboy. Si Noel naman, nagising na parang walang nangyari. Napagaling naman ni Mang Ambo ang mga natitirang nayanggaw. Hindi naniwala ang taong bayan sa paliwanag namin sa nangyari. Inisip pa ng iba na food poison lang ang mga bisita at nagkaroon ng malubhang sakit ang pamilya ni Tia Mira. Ayos lang din naman sa amin yon dahil namuhay kami ng masagana ni Noel at Tonyo sa bukirin nang wala ng pangamba galing sa awok. Doble kayod, sipag at tiyaga lang ang kinapitan namin. Wala nang iba. Ayos, Noel ah. Namunga na talaga yung mga rosas, no? Ang ganda-ganda naman ng hardin ni Tia Mira. Oo naman. Para sa kanya talaga yung tanim ko. Para maganda yung nakikita niya araw-araw. Maymay. Okay na ba yung ginawa kong lapid May gusto pa kayong baguhin o idagdag? Wala na, Tonyo. Ayos na yan. Pagugustuhan niya yan. Grabe, no? Nakapalibot yung mga alaala niya dito sa maganda niyang bukirin. Sana kung nasan man si Tia, maging masaya na siya. Wala na yung mga anak niyang may masamang balak Noel, huwag ka malungkot. Nakuha na naman ni Ma'am yung hustisya Tsaka pagigihan na lang natin yung pag-aalaga sa bukid, Para ang magandang bukid, yun yung maiwan niyang alaala. Hindi yung ninais ng mga awok na gamitin tong lugar na to para sa sarili nilang kapakanan. Tama ka dyan, Tonyo. Tsaka ito na lang yung ganti natin sa lahat ng kabutihan ni Tia Mira sa atin. Dito na nga po nagtatapos ang kwento namin, Miss Clar. Halos mag-iisang taon na rin po ang nakalipas. Pero gusto ko lang ibahagi dito dahil gusto kong gunitain ang kagandahang puso ng mga taong katulad ng amo ko. Hindi lang na kami tinuring na pamilya, pero ginawa niya ang tama kahit kapalit pa ang kanyang buhay.